Sana teacher, I want to the bathroom. Hello, okay, it's okay. Hi, hello again, Sandra. Am I audible? I'm fine. Yes, but We will, okay, let's continue with our discussion. Okay, let okay. me share again my screen. Okay, can you see my screen now? Yeah, yes, but Okay, is my voice clear? yes, but Okay, okay, let's try to answer this one. Okay, mula sa pagpipili ang mga can you annotate, Sandra? yes, but Okay. Mula sa pagpipiliang mga sagot sa loob ng kahon, punan ng patlang na nakalaan sa bawat pangungusap sa ibaba ng angkop na pang-abay na pamaraan. Isulat ang sagot sa iyong sagotang papel. Since we don't need to have a paper, what are you going to do? Is you will just write your answer here in the blanks. Okay, blank na magsalita ng aming panauhin. Okay, what okay. is our answer here? Nagmasalita ng aming panauhin. Tahimik ang maingat na pagkabili. So, What is our um what is our ah, answer here? tahimik. Na tahimik? It's like magsalita. Is tahimik na magsalita ang aming panauhin. Is your guest speaker is tahimik? She is talking, he or she is talking man. The guest speaker is talking. We cannot say that is a tahimik. Tahimik is like, wala kang maririnig na boses. Palagso, nakabakabili. Napaka-bilis. Very Bili. good. It's napaka-bilis. Okay, you ready to answer? Oh, okay. Not forget, ha? Okay, tahimik. Walang words na lumalabas sa ating mouth. Okay, panauhin is the guest speaker. Okay. Okay, napakabilis. How about number 2? Tinawid ni Erickson ng blank ang kanal. Tinawid, when we say tinawid, from the other side, papunta sa other side. Kanal is yung, No. Ah, okay. napagka. What is Palagso, our answer? palagso. Palukso, very good. It's palukso. When we say palukso, that is jumping, right? Yeah. To go the other side, palukso niyang tinawid ang kanal. Right? You write your answer at the blank. Okay. Okay. How about number 3? Blank na naglalakad palayo ang tulog. Blank na naglalakad palayo. Maingat, maingat, Hmm? maingat, Maingat? Are you maingat. sure? Maingat? It's not maingat. It's Basta, ay, ha? Tahimik? ma. Okay, we Ah, have maingat. Maingat na ah, naglalakad palayo ang pulubi. Okay, you need to be teacher, I ano. said that. Yeah, that's why you need to be ano. That's why I'm asking you, are you sure? You need to Yeah, be ano, you need to be confident with your answer. Okay, yeah. maingat na naglalakad palayo ang pulubi. How about number 4? See? Sinali ay blank na mula sa taas na ng nyong. Okay. Ano yung ano dyan? Pa,
Padu. Dos. Padausdos. When you say padausdos, parang he's sliding from the sa taas ng niyog. Okay, that is padausdos. How about number 5? Ang bundok ay blank niyang inakyat. Of course, there's no other word. What is the word na naiwan? See? Hmm? You're done with maingat. Ay, tahimik, sorry. Tahimik. Tahimik. Ang bundok ay tahimik niyang inak. Okay. Okay, how about? Okay. Let me clear all of this. Okay. Now, what are we going to do? We have here gawain 2. What are we going to do? Suriin mabuti ang sumusunod na pangungusap sa ibaba. Pagkatapos, tukuyin ang pang-abay na pamaraan at pandiwang tinuturing sa bawat hayag. Gawing gabay ang halimbawa sa ibaba sa pagsagot sa gawain ito. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Since we don't have paper, what are we going to do? You will just annotate your answer here in the screen. Halimbawa, padabog na kinuha ni Riza ang balde ng puno ng tubig. Padabog is our pang-abay. Pang-abay, what do you mean by pang-abay? Ito yung naglalarawan. Pang-abay. Lalarawan yung Sa pandiwa. wa. Okay. Our pang-abay here is the padabog. Kinuha is our pandiwa. Pandiwa is the action word again. So, kinuha, she get the, okay. Padabog na kinuha ni Riza yung balde na puno ng tubig. Okay, what are you going to do? Is you underline and then you underline the pang-abay. Underline the pang-abay, and then encircle the pandiwa. Okay. Again, pang-abay, underline the pang-abay, salangguhitan ang pang-abay, at bilugan yung pandiwa. Okay, for number 1, malumanay na sinagot ni Rizal ang kanyang ina. Okay, you underline the pang-abay. Okay, go Sander. Underline the pang-abay. And then, encircle the pandiwa. Go. Okay. Malumanay is the pang-abay. Oh, what is your pandiwa there? Tinga. Sinagot. Sinagot. Very good. Sinagot. How about this one? Ang trompo ay paikot na pinaglaruan ng mga bata. Okay, what is your pang-abay? Trompo. Trompo is noun. Bagay that is bagay. Bagay? Bagay yan. Pang-abay is naglalarawan sa naglalarawan sa pang-abay upang hindi ang noun. Noun man tong trompo. Trompo means yung yung parang merong doon parang siyang bilog, tapos meron siyang talinis na nilalagay sa dulo ng ng circle. That is trompo. Paikot. Paikot is our pang-abay. Pang-abay na pamaraan. Okay, pang-abay na pamaraan. Sino yung pinaikot? Oh, why did you encircle the pang-abay? What is our pandiwa? Pinaglaruan. Okay, pinaglaruan. Very good.
Okay. How about number 3? Ang biko ay malinamnam na kinain ng mga dumalo sa kasiyahan. Where is your pang-abay here? Ang biko ay malinamnam na kinain ng mga dumalo. Malinamnam. Malinamnam. Very good. Malinamnam. It's malinam. And then your pandiwa, Kinain. kinain. Okay. Let's proceed to number 4. Ang van ay pagewang-gewang na nahulog sa bangin. Okay. What is your pang-abay? Pang-abay is, again, naglalarawan sa pandiwa. Okay. Panggiwang-giwang. Okay, pagiwang-giwang. And then, what is your pandiwa? Nahulog. Mahulog. Very good. Okay, the last number. Pakusot na nilabhan ni nanay ang aking mga medyas. Okay, pakusot na nilabhan ni nanay ang aking mga medyas. Okay, where is your pang-abay there? Oh, you identify your pang-abay. Pakusot, pandiwa. What is your pandiwa? Nilabhan. Very good. Okay, did you already get this lesson? Yes, po. Okay, very good. I hope you really understand this one because this is difficult if especially those word yung mga Filipino word. Okay. Now let's proceed to okay. Okay, how about this one? Sa lungguhitan ang pang-uring ginamit sa bawat pangungusap. Kopyahin ang pangungusap sa sagutang papel. Oh, what are you going to do? Is you will just okay. Sa lungguhitan yung pang-uring ginamit. When you say pang-uri, what do you mean by pang-uri again? Pang-uri. Yeah. Pang-uri. Okay, Like this yung, what? what? What is it pang-uri? Pang-uri. Naglalarawan Naglalarawan sa sa pangalan. yung adjective. Okay, it is adjective. Okay. Now, you underline the pang-uri na ginagamit dito sa mga sentence or sa mga pangungusap. First one, matingkad na kulay asul na tubig ang makikita sa karagatang Palawan. Karagatan ng Palawan. Okay. What is your adjective here or your pang-uri? Adjective. Yeah, your pang-uri or ano yung pang-uri na ginamit natin dito sa pangungusap. Matingkad na kulay asul na tubig ang makikita sa karagatan ng Palawan. I'm defining yung pang-uri. Ano yung pang-uri natin dyan? Okay. What is the pang-uri? Okay, sa lungguhitan. O, you underline the pang-uri. Matikad. Matingkad. Very good. It's matingkad. Okay, next we also have, dahil sa COVID-19, lumobo ang bilang ng mga nawalan ng trabaho. Dahil sa COVID-19, lumobo ang bilang ng mga nawalan ng trabaho. Oh, where is your pang-uri there? You identify the pang-uri. You underline the pang-uri. Trabaho. Pang-uri. Lo. Ano na? Lolobo. Lumobo. 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 Very good. It's lumobo. Okay. Matumal ang negosyo ng ipinatupad ng GCQ sa Metro Manila. Matumal ang negosyo ng ipinatupad ang GCQ sa Metro Manila. Okay, where is your pang-uri?
Pang-uri. Pang-uri. O naglalarawan sa pangalan o sa pronoun. Pangalan o panghalip. Ano, saan? Sino yung naglalarawan sa negosyo? Medyo Manila. Hmm? Medyo Manila. Matumal. It's matumal. Very good. It's matumal. Matumal. Yeah, you underline the matumal. Okay. How about number 4? Ang lahat ng mga pasyalan sa buong Pilipinas ay matamlay dahil sa pandemya. Ang lahat ng mga pasyalan sa buong Pilipinas ay matamlay dahil sa pandemya. Where is your adjective in this sentence? Identify the pang-uri. Okay, where is the pang-uri? It's Yung pandema. pandemya? Pandemya is ano? Pilipinas. Pilipinas. It's Oh, matamlay. It's matamlay. Okay, how about malungkot ang taong nagpositibo sa COVID-19? Malungkot ang taong nagpositibo sa COVID-19. Where is our adjective here? nagpositibo. Hmm? It's not Oh, nagpositibo. It's sad, yeah, sad, sad. Ano yung sad? malungkot. Malungkot. Malungkot is the adjective. Oh, Okay. Now let's go to another activity. Wait, let me wait for a while. Later on we will answer this one, but before that we will first do this one. Okay, what are you going to do is you will isulat sa patlang kung salitang may salungguhit ay ginagamit bilang pang-uri o pang-abay. Again, ano yung pang-uri natin? Pang-uri natin is yung adjective. Naglalarawan ano nilalarawan ni pang-uri? Ano yung adjective. Okay, ano nga yung nilalarawan niya? Pang-uri. Pangalan o panghalip. Yung pang-abay naman, dapat yung pang-abay natin is pang-abay, salitang naglalarawan ng Action pandiwa. word. Yes, very good. Action. Okay. First, for the first item, we have two sentences. What are you going to do? You will identify if the sentence is pang-uri o pang-abay. Again, pang-abay is naglalarawan sa pandiwa or an action word. Okay. You have number 1. Maingat niyang ibinuhos ang alak sa baso. Maingat niyang ibinuhos ang alak sa baso. Oh, what? Is it pang-uri o pang-abay? Pang Maingat is the underlined word. Niyang Pang- ibinuhos ang alak sa baso. pang-uri. What is maingat niyang ibinuhos? Ibinuhos is an action word. Pang-abay. Pang-abay. Do not forget that one. Okay. Ibinuhos ang alak sa baso. Your pandiwa is ibinuhos. Okay. How about, okay, you write your answer at the space. Okay, you write your answer here.
Okay. How about number 2? Matagal ang pagtalakay ng isyong ito sa Senado. Matagal ang pagtalakay ng isyong ito sa Senado. And the second one, ang isyong ito ay itinalakay ng matagal sa Senado. Matagal is the underlined word, which is your pang-abay, among these two, which is your pang-abay and pang-uri. Okay. Number 1, is it number 2, for the first one, is it ipang-abay o pang-uri? Matagal ang pagtalakay ng isyong ito sa Senado. Is it pang-abay o pang-uri? Pang-abay. Pang-abay. Pang-abay? Pagtalakay. Or that. Pagtalakay, when we say pagtalakay, it's like they are waiting for the matagal na nilang hinihintay or matagal na nila itong tawag nito, what do we call this one? Parang pinag-aralan. So, this is pang-uri. But this time, matagal. Matagal is the underlined word, itinalakay. Therefore, may nangyaring discussion between the Senate. So, therefore, itinalakay, that is, meron na yung kilos. Kilos. For pagtalakay is, they are still on progress. So, kapag itinalakay na, that's the time na nag-discuss na nila within the Senate. Okay? So, therefore, Pang-uri. pang-uri. And then, the second one is your Pang-abay. pang-abay. Very good. Okay. Okay, how about number 3? Okay, you read number 3. Ang basa, salamat at naulim na ba? Nauli lang? Naulim. Nauli lang? Basa. Okay na, I cannot hear you. Hello? Para sa na salamat at sila basa. Okay, cannot hear you, Alexander. Very good again. Okay. Okay. Where is your pang-uri and pang-abay? Okay, ang pang-abay. Which one? Is it the first one or the second one? Or then yung uri sa top. Okay. Top is the pang-uri and then at the bottom is yung pang-abay. Very good. Okay, you read your answer. Okay. Okay. How about number 4? Ang mungkahi niya ang malungkot kong tinanggihan. Blank. Okay. Ang mungkahi niya ay malungkot kong tinanggihan at the second one, malungkot ako dahil tinanggihan ko ang mungkahi niya. Where is your pang-abay here? Ang mungkahi niya ang malungkot kong tinanggihan. And then the second one, malungkot ako dahil tinanggihan ko ang mungkahi niya. What is the Tinanggihan, it's like saying no. no? Saying no. Saying no. Parang yung pang-abay sa top. Pang-abay is, where is your pang-abay? At the Sa top top. or top? Very good. It's pang-abay. For the first one, you have pang-abay. And then the second one, you have the pang-uri. How about number 5?
Okay, do not forget to Okay. write your answer here. Okay, for number 5, I will let me erase this off first. Okay, your number 5. Ang mga bisita ay magliliw niyang ininyayahang pumasok sa sala. And the second one, magliliw ang nag-anyaya sa mga bisita na pumasok sa sala. The first one again, ang mga bisita ay magliliw niyang inanyayahang pumasok sa sala. The second one, magliliw ang nag-anyaya sa mga bisita na pumasok sa sala. Where is your pang-abay? Okay. You identify your pang-abay and your what you call your pang-uri. Which of these two sentences is your pang-abay and pang-uri? You write your answer here in the blank. Sander, you do it. Number 5. Hold on. Ano yung nag-anyaya? Anyaya, it's like she's saying the person saying to go inside. To go inside in their house or in their tawag niyan, living room. She's inviting, she or he inviting the visitor to get inside in the living room. That is the thought of this sentence. Yung the pag-uri sa tatap. Pag-uri sa tatap. Pang? Uri. Are you sure? Magilyo ng inanyahan? Oh, wait. Yeah. Oh, wait. Pang-abay yan. Pang-abay. The verb, it's pang-abay. And then the bottom one, the below, the second sentence is your pang-uri. For number 6, okay. Okay, before we will break for 3 minutes, let's answer this number 6. Number 6. Yeah. Mali na ang mensaheng ipinahiwatig ng pintawan ng Pangulo. The second one, Ang mensahe ng Pangulo ay Pangulo. malinaw. Pangulo ay malinaw sa ipinahiwatig na kanyang kinatawan. Okay. Malinaw ang mensaheng ipinahawatig ng kinatawan ng Pangulo. Ang mensahe ng Pangulo ay malinaw na ipinahawatig sa kanyang kinatawan. Okay. Where's your pang-abay here? Ipinahiwatig, it's like she's addressing a message. Addressing a message. Okay, where is your pang-abay? Yung sa bottom. Bottom. Okay, it's a bottom. Okay, very good. Okay, since it's already 6:05, we will break for 3 minutes and then afterwards I will call you again and in order for us to continue our discussion, okay? Okay, You can you can go to bathroom for our 3 minutes Okay. break. Okay, bye. Okay. See you. Bye-bye. See you in a minute. Okay, see you.